Pabor naman ng DSWD sa pagkakaroon ng batas na layong mapanagot ang mga magulang ng mga batang hamog na idinadawit sa iba't ibang krimen. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa ilang krimen na nga ba nasangkot ang mga tinatawag na batang hamog? Sa murang edad, sila ang suspect. Sa paglilibot namin, muli namin inabutan sa Center Island na ito sa North Avenue sa Quezon City ang ilan sa mga batang hamog. Abala pa rin sila sa pagsingot ng solvent. Ang ilan sa mga bata, hindi na lang basta nakikipagpatintero sa mga sasakyan, sinasayawan pa nila ang mga ito. Ang iba naman, abala sa pagbuntot at pangulit sa mga naglalakad sa lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa isang overpass sa EDSA Cubao. Huling-huli ng aming kamera ang batang ito na tila sinusulit ng gusto ang kanyang sinisingot. Ang kaso, wala sa mga listahan ng dangerous drug ang solvent. Kaya hindi mapanagot ang sinumang tumutulong sa mga batang makakuha ng solvent. Sa Quezon City, may ordinansang nagpapatupad ng curfew sa mga bata. May karampatang parusa at multa ang mga magulang ng mga batang lalabag sa ordinansa. Sang-ayon dito si DSWD Secretary Dinky Soliman. Tingin ko kailangan talagang magkaroon ng batas na nagbibigay bigat sa responsibilidad ng pagmamagulang. Ito na nga yung tinatawag nating responsableng pagmamagulang, na hindi ka magluluwal ng bata na hindi mo kayang palakihin hanggang 18 ano. Pero nangangamba rito ang isang magulang na nakausap namin. May matitinong naman daw na tulad ng kanilang anak na bagamat nasa kalsada, nagtatrabaho lang naman maski 10 oras ng gabi. Kami hindi naman po kasi ito lang una na buhay namin, pagtitinda lang po na sampagita sa gabi. Di po, kasi wala naman po kami ginagawa kasi nagtitinda lang po kami dito sa kain. Ang nakakabahala, ang mga batang hamog mula sa pagiging walang kamuwang-muwang sa buhay. Ngayon ay tila wala na silang pakialam sa kung ano ang tama o mali, maging sa kanilang kinabukasan. Oscar Oida, GMA News.